Invite ko kayo sa ating text for today, Hebrews 5:11 hanggang chapter 6 verse 12. Aklat ng Hebreo, mga Hebreo, kabanatang 5, talatang 11 hanggang kabanatang 6, talatang 12. Ang segment title po ng ating passage for today ay Babala laban sa pagtalikod. So kung naroon na po kayo, simulan natin ang pagbasa sa verse 11 ng chapter 5. Sa Tagalog, ganito po nakasulat. Marami pa kaming masasabi tungkol sa bagay na ito, ngunit mahirap ipaliwanag sa inyo sapagkat napakabagal ninyong umunawa. Dapat sana'y mga tagapagturo na kayo, subalit hanggang ngayon kailangan pa kayong turuan ng mga panimulang aralin ng salita ng Diyos. Dapat sana'y kumakain na kayo ng matigas na pagkain, ngunit hanggang ngayon, gatas pa lamang ang inyong kaya. Ang sanggol pa ay nabubuhay sa gatas at wala pang karanasan tungkol sa mabuti at masama. Ang matigas na pagkain ay para sa may sapat na gulang, at dahil sa pagsasanay ay marunong ng kumilala ng pagkakaiba ng mabuti at masama. Kaya't iwan na natin ang mga panimulang aralin tungkol kay Kristo at magpatuloy tayo sa mga aral na para sa mga may sapat na gulang na. Tigilan na natin ang muling paglalagay ng pundasyon tungkol sa pagtalikod sa mga gawang walang kabuluhan at tungkol sa pananampalataya sa Diyos, tungkol sa mga iba't ibang seremonya ng paglilinis at pagpapatong ng mga kamay at tungkol sa muling pagkabuhay ng mga patay at sa hatol na walang hanggan. Magpatuloy nga tayo at iyan ang gagawin natin kung luluobin ng Diyos. Talatang 4, sapagkat paano pang panunumbalikin upang magsisi ang mga tumalikod na sa kanilang pananampalataya? Dati naliliwanagan na sila, nakalasap ng makalangit na kaloob at naging kabilang sa mga tumanggap ng Espiritu Santo. Nakalasap na rin sila ng kabutihan ng salita ng Diyos at nakadama ng kapangyarihan ng Diyos na lubusang mahahayag sa panahong darating. Kapag sila'y tumalikod, pagkatapos malasap ang lahat ng ito, hindi na sila maaaring panumbalikin upang magsisi sapagkat muli nilang ipinapako sa krus at inilalantad sa kahihiyan ang anak ng Diyos. Sapagkat pinagpapala ng Diyos ang lupang pagkatapos tumanggap ng masaganang ulan ay sinisibulan ng halamang pinakikinabangan ng magsasaka. Subalit, kung mga damo at halamang matitinik ang tumutubo doon, walang kabuluhan ang lupang iyon at nanganganib pang sumpain ng Diyos at tupukin sa apoy. Mga minamahal, kahit ganito ang sinasabi namin, natitiyak namin na nasa mas mabuti kayong kalagayan patungkol sa inyong kaligtasan. Makatarungan ng Diyos, hindi niya malilimutan ang inyong ginawa at ang pagmamahal na inyong pinakita at hanggang ngayon ipinapakita sa pamamagitan ng paglilingkod ninyo sa mga hinirang ng Diyos. Ang nais namin ay patuloy na magsumikap hanggang wakas ang bawat isa sa inyo upang makamtan ninyo ang inyong inaasahan. Kaya't huwag kayong maging tamad, tularan ninyo ang mga taong dahil sa kanilang pagtitiis at pananalig sa Diyos ay tumatanggap ng mga ipinangako niya. Ito po ang mga mapagpalang salita ng atin pong Panginoon. Ipagpapatuloy po natin yung series po ng atin pong pagbubulay ng salita ng Diyos sa aklat po ng Hebrew. At bagamat meron po tayo mga nilaktawan, pinahintulutan po tayo ng Diyos at ginabayan na mapadako po dito sa passage na ito for us to once again makapag-dwell, ma-remind at ma-inspire ng salita ng Diyos, especially sa isa pong mensahe o topic o theme na napaka-importante po, hindi lang po sa atin, kundi sa marami pong mga mananampalataya at lingkod ng atin pong Panginoon. Ang passage po natin ngayon is somewhat medyo mahirap po na may kahirapang i-interpret, maunawaan, and ito po ay pinaniniwalaan na sa marami pong grupo, churches, organization,
ay nabigyan po ng hindi po tama na pakahulugan, hindi tama na interpretasyon. Dahil sa atin pong passage ay may binabanggit po dyan na kaligtasan ng isang mananampalataya na nawawala. Pero ang verse 12 sa atin pong passage sa chapter 6 ng Hebrew ay nagsasummarize sa main message ng atin pong teksto for today. At ito po yung nakasulat sa verse 12. Sabi po dyan, "We do not want you to become lazy, but to imitate those who through faith and patience inherit what has been promised." So, may senaryo sa kalagitnaan ng mga mananampalataya sa panahon pong ito ng ating passage. At ang message na nais pong maiparating ng writer ng ating passage is for them not to be lazy sa mga duty, kalooban, utos ng Panginoon sa kanilang mga buhay. At sila ay tinagubilinan na gayahin yung mga nauna pong mga mananampalataya, mga ancient people, mga New Testament living people, na gayahin ang kanilang pananampalataya. Especially ang mga propeta in the past, in the Old Testament time, ang ginawa ng Diyos sa kanilang mga buhay nang sila po ay manampalataya, magtiwala, sumunod at maglingkod sa ating Panginoon. Alam nating lahat na ang Israel po ay bayan ng Diyos na, of course, bagamat pinahintulutan niya po na mag-suffer, dinisiplina ng ating Panginoon by way of allowing them to be captivated at maging alipin po sa Egypt. Pero dumating yung panahon dahil sila ay nagpakumbaba, nagsumamo sa Diyos, humingi ng habag, sila po ay inilabas ng Diyos sa Egypt safely. Hindi po nila nagawa yung utos ng Diyos na sila ay pumunta sa promised land. Nais ng Diyos na sila ay magmana ng isang kalupaan na napakasagana sa lahat ng bagay and to enjoy that inheritance and blessing, pero hindi po nangyari. Bakit? Kasi sila po ay nagkasala sa Diyos. Nanatili po sila doon sa disyerto. They even decided na bumalik sa Egypt nung sila'y makaranas ng gutom, uhaw, panganib, at ng mga iba't ibang inconveniences sa ilang. Ito ay naging dahilan para hindi po sila makapasok sa promised land, para hindi nila matanggap ang pamana ng Panginoon sa kanilang mga buhay. So, sa atin po mga buhay, modern Christians, meron po ito na parang babala na hatid. Because, just like them, God's people, tao din, gaya natin, kung tayo po ay malilingat, hindi magiging maingat, pwede po nating makumit ang same mistake na kanila pong nagawa in the past. Na hindi nila namana, na-enjoy, narating ang ipinangako ng Diyos na pagpapala, pamana, at lumpaing sagana sa lahat ng mga bagay na pangangailangan nila. So, kaya nga ang encouragement, the focal emphasis ng ating passage is for the people of God. For you and me, as God's people, na palaging isipin natin ang kalooban ng Diyos, masunod ang kalooban ng Diyos, especially in the area kung saan ina-expect ng Diyos, nais ng Diyos, utos ng Diyos, na tayo po ay magkaroon ng paglago spiritually. Pakisabi nga po natin, spiritual progress. Spiritual maturity. So, that's the theme na gusto ko pong ibahagi sa po sa atin today. That hindi lang tayo magkaroon po, makaranas, makasumpong ng spiritual progress, spiritual maturity sa ating mga buhay, kundi ma-ensure po natin ang spiritual progress na kalooban ng Diyos, maranasan natin, magawa natin, makamit natin sa ating mga buhay. And that is to ensure that spiritual progress. Desiring and aiming to have spiritual progress is one thing. Pero to ensure that spiritual progress and maturity, it's another thing. Kasi iba yung dinidesire mo lang sa talagang ginagawa mo at pinagsusumakitan mo, meron kang mga pagpupunyagi
para masumpungan at mapasayo ang kalakasang espiritual na nais ng Diyos sa iyong buhay. So, the interrogative na aking pong i-raise about sa atin today, na sasagutin ng ating passage is that, what are the two subjects or topics that relates to spiritual progress na nais ng Diyos na mapasa buhay ng bawat isa po sa atin? Ang una po is the signs of spiritual maturity. Pwede ba natin basahin sabay-sabay, mga kapatid? Ready? 1, 2, and 3. The signs of spiritual immaturity. Mga marka o tanda ng spiritual na pagiging ignorant, pagiging weak, o kawalan ng knowledge, higit sa lahat, pagsunod sa kalooban ng Diyos sa iyong buhay. Kawalan ng kalakasan, spiritually speaking. So ito po ang pangunahin na subject o topic na importante pong mabulay natin, ma-remind tayo na sinasabi sa atin pong passage na tayo po ay merong dapat iwanan ng mga katuruan at pumasok sa iba o magtalakay, magbulay, magpamuhay ng mga iba pang katuruan ng Panginoon which are by nature deeper. So, ang writer ng ating passage ay gusto na niyang makita o ma-realize ng mga mananampalataya na sila'y dapat na lumalago sa mga katuruan kay Kristo. Hindi sila manatili sa mga elementary and basic teachings ng Panginoon o ng Scripture. Lamang nakita po ng ating writer na sila po ay dull, na ang ibig sabihin ay slow learner sila, meron silang insensitivity, at hindi sila intellectually able na hindi lang maunawaan kundi talagang hangarin ang deeper teaching ng Panginoon sa kanilang mga buhay para sila po ay makaranas ng paglagong espiritual. So, ang verse 12 po ay, again, as I've said a while ago, meron pong sinabi na kondisyon ng mananampalataya in this time, na sila po ay nagkaroon ng spiritual laziness. Pakisabi nga po natin, katamaran. Ayan. Pagiging lazy, spiritually, na naging dahilan para sila po ay hindi po makaranas ng spiritual development, progress, maturity sa kanila pong mga buhay. So, allow me to share with you some signs of spiritual maturity. Dahil sa oras na to, ninanais po ng Panginoon na hindi lamang tayo ma-remind, kundi magkaroon din tayo ng parang autopsy o kaya ay pananalamin o kaya ay parang pag-gauge ng ating mga sarili kung nasa na ba tayo, naggaganap ang kalooban ng Diyos sa ating buhay, at tayo ba ay nasa right track. Wala ba sa atin yung mga marka, especially, ng pagkakaroon ng spiritual immaturity? Pakisabi nga po natin, spiritual immaturity. Ayan. Ito po ay negatibo, mga kapatid. So, ang una na marka, tanda ng spiritual immaturity, ay walang iba kundi yung pagkakaroon ng kawalan ng interest sa salita ng ating Panginoon. Uninterested toward the Word. Makikita po natin yan sa verse 11. So, isa ito sa sinasabi po na pangunahing simptomas ng backsliding. So, a lot of people would say, ako, palagi ako nagsisimba, nakikinig ako. Pero paano kung paglinggo lang yon? Paano pag Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes hanggang Sabado? Are we still interested sa salita ng Diyos? Or are we like these people in Bible times na may dullness, slow to learn, merong insensitivity, and walang kauhawan, walang pagpapahalaga ng lubos sa salita ng Panginoon. So, if this is the case of God's people in Bible times, in our time, in our midst, in our lives today, whether we believe it or not, we have that symptoms of backsliding. No wonder a lot of Christians nowadays, wala na po sila.
Sa ganito po sila nagsimula. When they started to take for granted the Word of God in their lives. Kahit ang dami nilang nabasa, nalaman, natutunan, pero dumating yung panahon na hindi na po nila yun ina-actualize, hindi na po sinusunod. What happened next is that talagang pagbagsak, paghina, pagkawala, total backsliding. So ito po yung una, na sana maging babala po sa atin, na hindi natin dapat baliwalain ang salita ng Panginoon. Pangalawa po, inadequate to share. Ito po yung pangalawa na tanda o marka ng pagkakaroon ng spiritual immaturity. Yung kawalan natin ng capability o ability na mag-share ng truth ng salita ng ating Panginoon, ng ating mga testimonies, ng ating mga natutunan, ng nais ng Diyos na maibahagi natin sa iba. And a lot of Christians siguro magsasabi, kasi po kulang pa yung aking alam. Pero to those few na nalalaman natin sa salita ng Diyos, that's enough para masunod natin ang kalooban ng Diyos, na magbahagi ng salita ng Diyos, sapagkat ang pagsunod sa kalooban ng Diyos ay nagbibigay ng kalakasan. Nagre-resulta ito sa spiritual progress, development, o maturity. And there are some talagang hindi lang walang alam, maraming ang alam, pero natatakot, nag-aalangan, nahihiya. Ayan. Nagdadalawang isip para mag-share ng truth, mag-share ng gospel, i-proclaim si Kristo, at sila ay maging hindi lang kalugod-lugod kundi kagamit-gamit sa Panginoon. Sapagkat ang pagbabahagi ng salita ng Diyos ng katotohanan ay marka ng pagkakaroon ng spiritual maturity. Tanungin mo ngayon katabi mo, mature ka ba talaga? Yan ay kung nag-share tayo ng salita ng Diyos, ng katotohanan. Isa yan sa mga marka o tanda ng pagiging mature. If we are able to share the truth of God, Jesus Christ, the Bible, the Gospel, sa social media, sa pakikipag-usap natin, pakikipag-relate, sa pamumuhay, sa atin pong mga conversations na hindi man sadya o paksa, pero isinisingit natin na ma-share ang salita ng Diyos. So, if we don't have that kind of ability o capability, adequacy, well, tayo po ay may tinatawag na spiritual immaturity if we are inadequate to share the truth, the Word of God, the Bible, the Scripture. Ang pangatlo po ay an infant food diet. Isa pa po ito sa tanda o marka ng pagkakaroon ng spiritual immaturity. Yung bang ang kinakain mo ay palaging lugaw. Mga elementary truths o teaching, mga basic, ang gustong-gusto natin. Alam nyo sa Bible, di ba, pag nag-Bible reading, may mga Christian na ayaw basahin ang buong Bible. Hindi systematic ang pagbabasa ng Bible. Ang gusto lang basahin ay book ni Job. O kaya, ang book of Psalms. Ganun lang. May favorite lang. The rest, parang hindi mahalaga sa kanya. The rest, parang tinitingnan niya, hindi masyado importante. And to be reminded, ang scripture po natin naglalaman ng mga mabababaw na katuruan at meron ding malalalim mga karne na pagkaing espiritual. So, kung ang alam natin, o ang palagi nating kinakain ay infant food diet, then hindi po tayo lumalago. 'Di ba? Ang isang baby, 'di ba? Hindi po
James Bond, na Christian tayo pag linggo, pero pag Lunes, Monday, or some other day, hindi na po tayo ma-identify na Christian o believer. So, what we do on Sabbath day, on Sunday, on Lord's Day, na nag-worship, nagpe-pray, nagpe-fellowship, nakikipag-commune sa Diyos, nakikinig, nagbabasa, nag-aaral salita ng Diyos, tumutulong, nagsiserve, nagmi-minister, we should be doing the same in every day ng ating buhay. Are you with me, mga kapatid? Hindi tayo magpapanggap, hindi tayo magiging hipokrita, na tayo ay Christian believers, kundi talagang ipapamanandakan natin, magiging proud tayo na tayo mga mananampalataya ni Kristo, even if makaranas tayo ng rejection, persecution, we will still say, I am a believer, I am a Christian, and I'm willing to sacrifice, willing to suffer. Kung si Kristo nga, nagdusa, nagpakababa, nagpakahirap, hindi pinaniwalaan, ni-reject, pinatay pa nga. So with me. Kaya ba natin yun, mga kapatid? To identify with the Lord Jesus Christ and to sacrifice with Him, to be patient with Him. Kung paano siyang nagtiis, mga kapatid, magtitiis din tayo sa ating buhay. Kung paano siya nagpakahirap, nagpakababa. It's the same for you and me. Tayo din po ay magpapakababa, maglilingkod sa Panginoon, susunod sa Panginoon, at itatanghal natin siya sa ating buhay. Hindi natin hahayaang madisgrace ang kanyang pangalan sa ating mga buhay. Somehow we may commit sin, we may fail at times, pero we have God in our life, we have the Spirit of God. Alam natin sa salita ng Diyos, alam natin ang katotohanan. So, we must be a believing and obedient na servant, lingkod ng ating Panginoon. This is for us to give glory sa ating pong Panginoon. Amen? Na tayo po maging hayagan talaga na mga mananampalataya, lingkod, servant, minister ng ating Panginoon sa abot ng ating makakaya. Can you say amen? Amen. So, sabi mo sa katabi mo, huwag kang James Bond. James Bond. Magpakatotoo. Amen. Because the first place, kilala tayo ng Diyos. So, might as well, ilapit na lang natin ang ating mga limitasyon, kahinaan, pagkukulang, yung mga bagay na hindi natin magawa sa ating buhay, sapagkat ang Diyos ay mabiyaya na nagkakaloob, nagagawad ng mga mabubuting bagay sa Kanya na nananampalataya, kumikilala, natatakot, nagmamahal, sumusunod, tumatalima sa kalooban ng ating. That's our God. Palakpakan natin ating Panginoon. Manalangin po tayo. So, ang mensahe po ng Panginoon sa atin is for us na patuloy po na lumago sa ating Panginoon. Amen? Nakikita nyo naman po kami ng mga pastor, hindi po kami tumitigil sa pag-aaral. Until now, from time to time, pag natapos kami ng isang kurso, nag-aaral po kami. Ngayon po kami nag-undertake ng training sa YouTube. So, kami po ay matatagal ng lingkod ng Diyos at marami na pong alam sa Bible. Hindi ko na mabilang kung ilang beses ko na basa ang Bible. Pero that's the calling of God sa atin po mga buhay. Amen? At tayo po patuloy pong mag-aim sa ating buhay ng spiritual na paglago. Amen? Kung nakatapos tayo ng mga training, pag-aaral, ng mga grabing mga kaalaman, pero kulang pa rin na. We should still continue to grow in the knowledge, in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen? Ang totoong graduation ay hindi po dito sa lupa, kundi sa langit. Amen? So, kaya nga tawag natin kapag natapos tayo ng training, theology, leadership, hermeneutics, homiletics, ang tawag po natin di graduation, recognition. Because our graduation ay sa langit. Amen? Pag tayo patay na, bago tayo sa Diyos, yun na yung graduation. Pero habang buhay, we need to progress. Amen? Kailangan nating patuloy na mag-aral na salita ng Diyos. Patuloy po nating alamin ang kalooban ng Diyos and most of all, sundin ang kalooban ng ating Panginoon. In that way, ang resulta po niya ay spiritual progress, spiritual maturity, spiritual development sa ating mga buhay.
At ang malulugod dito ay ang ating pong Panginoon. At tayo po'y pagpapalain naman ang ating Panginoon. Amen? Spiritual progress. Pakisabi nga po natin, spiritual progress. Let's ensure. Aming dakilang Diyos, maraming salamat po. Sa umagang ito, niremind niyo po kami sa napaka-importante po na panawagan niyo sa amin. Hindi po kami maging lazy sa pagbabasa, pagbubulay, pagsasabuhay ng inyong salita. Hindi kami maging lazy and interested sa pananalangin, sa pagdalo sa inyong gawain, sa pagsunod sa inyong kalooban, sa paglilingkod po sa inyo, sa pag-appropriate ng inyong pong mga katotohanan, salita, kalooban, utos sa amin po mga buhay, mabuti man o maganda, masaya man o malungkot ang aming situation. You expect us, Lord, na magkaroon kami ng patuloy na obedience sa inyong kalooban, sapagkat ito po ang magbibigay sa amin ng maturity, ng progress, ng development, as you have said. Dagdag pa po, Panginoon, ang malalalim nitong katuruan na sana po hindi po namin mamiss, hindi namin mapalampas, hindi mag-grab po namin ang opportunity na kami po ay maging mga patuloy po diligent na mag-aaral ng inyong pong salita day and night, every day, consistently, regularly. You commanded us, Lord, na pahalagahan ang inyong salita. Ang inyong kaloob ay masunod pa in every area ng aming buhay, lagi at tuwing. Hinihiling namin, Panginoon, bigyan niyo po kami ng kalakasan, bigyan niyo po kami ng kakayanan, bigyan niyo po kami ng resources. Nilukin niyo kami, ayon sa wangis po ninyo, upang higit pa po namin kayo ng paglingkuran, may itanghal, maluwalhati, mag-glorify. At nang kami, Panginoon, ay makinaba ang Panginoon sa mga pagpapalat pangako mo na ipinahayag sa amin in accordance to your word na napasulat, Panginoon. At ang mga pangako mong ito, hindi lamang namin maunawaan, mamana, kundi higit sa ma-enjoy po namin, Panginoon, ang goodness po ninyo sa aming mga buhay. Sapagkat alam namin, Panginoon, ang pag-deteriorate, ang pagiging lazy, ang pag-atras, ang hindi pagsulong sa pananampalataya, ang hindi pag-move forward, ay nagdudulot po ng panghihina, ng kasipayuan, ng kalungkutan, ng pagkakasala. O dakilang Diyos, hinihiling ko po ng bawat isa po sa amin, Panginoon. I-empower niyo po by your Spirit, our God, by your word, eternal and living and miraculous. By your grace, unlimited, at inyo pong ipinagkakaloob sa inyong mga anak na ang puso, kayo ang tinitibok, kayong minamahal. Na ang buhay, ipinagkakatiwala po sa inyo. Na ang pananampalataya, sa inyo po nakalaga. Salamat po sa desire na kami magkaroon ng spiritual progress and more so, Lord, sa inyong pong pangako, sa inyong kakayanan na ma-ensure namin, Panginoon, ang paglagong spiritual sa aming mga buhay. By your grace and by your mercy, all alone for your glory. Ito po ang aming samot panalangin. In Jesus' name we pray. We say amen. Amen.